Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng ABS-CBN News. Pahayag ito ni Senator Amy tungkol sa mangyayari sa Blue Ribbon Committee hearing bukas. Itutuloy na naman ni Senator Lacson ang laban bawi na chairman siya ulit. Yan, itutuloy niya na ang Blue Ribbon Committee hearing. Inimbitahan nila si dating Speaker Martin Romualdez at pati ito si Saldico. Tanong, mag-appear ba sila? Ito, mukhang madididma, mukhang mapurnada, mapahiya si Senator Lacson. Ito, pahayag ni Senator Amy. Senator Marcos claims former Speaker Martin Romualdez was supposed to be the VIP witness but back off and will skip the hearing. Gaano kaya katotoo itong sinasabi ni Senator Marcos na hindi mag-a-attend yan si Romualdez? Malala ko nung yung bago ma-appoint si Boyeng Remulla ombudsman, I think 3 days ago, siniwalat na ni Senator Amy na Malacanang will appoint Remulla as ombudsman. Totoo nga. So, marami pa siyang mga ibang sinasabi na nagkatotoo. Kaya ako, as far as credibility is concerned, kung nagpopo si Senator Amy tungkol sa politika, pinapaniwalaan ko and ina-analyze ko, mag-a-attend ba si Romualdez? Okay. Una, sa ICI hearing, nag-attend siya. Bakit? Hindi naman live stream. So, wala tayong di natin alam anong nangyari doon. Tinago nila eh. So hindi siya wala, safety siya doon. But pagdating dito sa Blue Ribbon Committee hearing, delikado siya kasi naka-live stream at hindi lahat ng senador ay kakampi niya. Pag birahan siya ni Marcoleta, birahan siya ni Bato, birahan siya ni Cayetano, tanungin siya ni Amy, magkapuliki, magkapuliki, Bisaya pa yun, mabubuking siya dyan. Kaya ako, analysis or opinion ko lang ito, hindi talaga mag-a-attend si dating Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon dahil nasa hindi mo masabing neutral ground, hostile ground yan. Siguradong puputaktihin siya ng mga katakot-takot na tanong ng mga minority senators. Majority, wag na nating asahan. Kanya-kanya lang tayong opinion, ha. Opinion lang ito. Perception lang. Wala akong... Kasi marami ang nagsasabi na itong si Senator Soto prinoprotektahan niya si Romualdez. Mayroong reporter na nagtanong sa kanya eh. Kalimutan ko na si Pinky Webb ba, si Corina Sanchez. Tinanong sa speculation na prinoprotektahan mo si Romualdez. Ang sagot naman ni Senator Soto, no, not in my character. I will never protect anyone. Kaya lang, ang speculation, again, opinion ito ng taong bayan is prinoprotektahan niya si Romualdez. So, kung prinoprotektahan niya si Romualdez, it follows na itong si Lacson, ganon din dahil magkakampi ang mga yan eh. Kaya, hindi kalmante si dating Speaker Martin Romualdez na mag-attend dyan kasi
Yung tanong ng mga kakampi niya, example, mga Tolpo, kakampi niyang mayan. Sino pang mga, basta, yung majority, kakampi niya yan. Minority, delikado siya, kaya ano. Next, dalawa kasi yung inimbitan Saldico and Romualdez. So, si Romualdez, basta agree ako kay Senator Aimee na hindi siya mag-attend. How about Saldico? Nasa ibang bansa. Hindi alam kung gobyerno kung nasaan. May nabasa akong post na itong si Lacson is susubukan nila na kontakin si Saldico mag-attend through Zoom meeting. Sa tingin nyo, papayag si Saldico? Kung ako yung tatanungin, never. Kasi lalo siyang puputaktihin ng ng mga netizens. Ibabas siya kung nasaan. Kaya itong kay Senator Lacson, they are trying their best to para where the evidence led us. Ganon ang kanila eh. Kaya lang opinion ko lang ito, wala na talaga akong katiwa-tiwala dito sa Blue Ribbon Committee. Hindi katulad, again, opinion ko lang ito I might be wrong. Hindi katulad nung panahon pa ni Senator Marcolita as Blue Ribbon Chairman. Talagang nakapokus. Sino ang mga mastermind? Let's unearth them. At kahit sinong masasagasaan. Yun ang direksyon ng Marcolita Blue Ribbon Committee. Itong Lacson, I don't know I might be wrong. Kasi yung tanong dyan ni Senator Alan Peter Cayetano is, welcome, babalik si Senator Lacson, but ang tanong, ano ba talaga ang direksyon ng Blue Ribbon under Lacson? Tutumbukin ba ang mastermind o sisirain ang posisyon? Yun. So wag tayong magtaka. Sabi pa ni Senator Aimee na babaliktad lahat ng mga witnesses sa flood control including Gutesa kasi pressure, tinatakot ang pamilya. Kaya ang tingin ko hindi mag-attend si Gutesa bukas, maliban lang kung hawak na ng mga mastermind ang pamilya niya, mapipilitan yan mag-attend at babaliktad. So, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan na nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Sa Ginoo magpasalamat mi ingon man sa nag-video ingon sa naghatag. Salamat na pasalamat. Salamat. Salamat kaya sa sponsor aning sin. Unta tagaan sila og maayong panglawas. Salamat sa nangatag og sin ang Dios magapanalangin kanila. Salamat. Oman among balay na nabungkag na. Salamat sa nag-sponsor ani og Basta Ginoo. Payong ko ingay. Then, atan. Salamat kayo sa Ginoo, salamat kayo sa nag-video. Salamat kayo, sir. Salamat sa nag-video, salamat sa naghatag ani, ug labaw na sa nag-sponsor. Thank you. Salamat kayo sa Sin, salamat kayo sa tanan sa nagatanawan ng video. Makabalay na gid ko.